Welcome. Masayang umaga po sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Lord! Good Sa wakas, morning! dininig ng Panginoon ang daing ng kanyang mga anak na tayo mulit magkatipon at magkapisan sa kanyang harapan, sa kanyang banal na tahanan. Kaya ngayong linggong ito, ang bagong pagdiriwang. Pasalamatan natin ang Diyos ng buong kagalakan, ating tunghayan ang kanyang salita sa aklat ng awit ng pagpupuri sa Diyos. Kabanata 95, tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay aawitan, ating papupurihan, ang batong kublihan, nating kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasasalamat. Siya ay pupurihin ng mga awiting may tuwa at galak. Mga kapatid sa Panginoon, maging nasa ating mga tahanan, halina kayo, bumangon at gumising na may kagalakan. Papurihan ang ating Diyos ngayong umaga, araw ng pagdiriwang. Yes, Lord! Papurihan ang Diyos ngayong umaga. Yes, Lord! Praise the Lord. Come on, church. Let's all rise. Tayo pong lahat ay tumayo. Are you ready to worship the Lord this morning? Amen! Are you excited with the Lord? Amen! For almost 3 weeks na hindi tayo nagkasama-sama. Salamat sa pagkakataong ito na tayo ay sama-sama, makapag face to face para magdala ng papuri sa Kanya. Amen? Amen. Why don't we give the Lord a mighty clap offering? Yes, oh God! Yes. Bless Yes, you. Lord, you deserve, Lord. You deserve to be praised, oh God. Hallelujah. Sabi salita ng Lord sa awit, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Amen. Amen! Hallelujah. Kaya this morning, why don't we worship the Lord and let's give our highest praise unto Him. Yes! Hallelujah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sing to the Lord. My church, sa ating pakpak po ating mga kamay sa Kanya. In your life. In your life, I find my strength. In your strength, I overcome. Yes, Lord. In your grace, I lose myself. For in your love, in your love, you turn my tears of sadness into such joy and gladness. My heart can keep beating, I'm sure.
love, Lord. In your love. We sing your praises, God. You turn. You turn my tears of sadness Into such joy and gladness. My heart can't keep it in. I'm Yes, shouting. our heart, Lord. You turn my tears of sadness into such joy and gladness. My heart can't keep it in. I'm shouting, Everybody sing. shouting. Whoa, 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 You turn, Lord. You turn my tears of sadness into such joy and gladness. That's your My Lord. heart can't keep it in. I'm shouting, shouting. You turn my tears of sadness into such joy and gladness. My heart can't keep it in. I'm shouting, shouting. Oh, 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 My church. My church, why don't we give the Lord a mighty shout of praise from your heart? Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, God. Lord, salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Dahil kami, Lord, ay dinako mo sa lugar na ito upang kami sama-sama na makapagdala ng papuri, anuman nang dinadala ng bawat isa sa amin, Lord. We just want to be free, Lord, in your presence, O God. Dahil, Panginoon, tunay, O God, na kami yung iyong iniligtas na, Panginoon. At sa umagang ito, Lord, we just want to be in your presence, O God. Lord, it's true, Lord, that in your name, there's peace, there's joy, there's love, Lord, there's freedom, O God. There's hope, Lord, in your name, O God. And you are worthy, Father. You're worthy, Jesus, to be praised, O God, Lord. We worship your name, Lord. We worship your name. Come on, church, why don't we lift our voice to the Lord? Why don't we lift our both hands before the Lord? Just begin to thank Him. Begin to praise Him. Whatever is in your heart, say to the Lord. Father, thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that you are good. Thank you, Lord, that you love us, Lord. Thank you, Lord, that your hand is not short, that your hand is big for us, oh God. Thank you, Lord, that your love is there for us, extending for each one of us, oh God. Even, Lord, in their house, even, Lord, sa kanilang mga bahay, Panginoon. Dalangin ko ang iyong Espiritu siyang umabot, Panginoon, sa bawat puso, Panginoon, na nanlulubaybay, na nangihina, Panginoon. Lord, na ikaw ang aming kalakasan, gaya ng aming inawit, Lord. In your joy, in your name, in your light, we find strength, Lord, in your name, O God. Kaya, Panginoon, sa umaga ito, Lord, palakasin mo ang bawat isa sa amin, O God. Ang aking mga kapatid na narito, as we come to you in worship, in adoration, O God, Lord. Panginoon, na makita namin ang iyong pong kalwalatian, ang iyong pong kalakihan sa aming mga buhay, O God. Come on, one more time, church, why don't we lift our voice, Lord? Come on, give Him thanks to the Lord. Oh, you're ready, God. You're ready, Lord. Yes, Lord. Oh, God. You are with us, Lord. You are with us, Lord. You are with us, oh God. We will always remember, Lord, the good things, oh Lord, you have done for us. Oh, we praise your name, Lord. Give you praise. It is good to be in your house, Lord. Worshiping your name. Praising your name, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, we worship you. We worship you in spirit and in truth, Lord. You are worthy, Lord. Worthy is your name, God. Worthy is your name, oh Lord. That's God. I won't forget the wonders of how you brought deliverance,
the exodus of my heart. You found me, you freed me, held back the waters for my release. Oh Yahweh, Lord, the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Oh, we give you praise, Lord. A cloud by day is a sign that you are with me. Thank you, Lord. The fire by night is the blinding light to my feet. You found me, you found me, you freed me, held back the waters for my release. Oh Yahweh, Lord, the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. Therefore, Lord, you have torn apart the sea, you have led me to the deep. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You're the God, you're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Woo! Yes, Lord. You step into my Egypt, come on, say to the Lord. You step into my Egypt, you took me by the hand, you marched me out in freedom, straight to the promised land. Now I will not forget you, God. I sing of all you've done, take this battle on forever, by the beauty of your love. You stepped into my Egypt, you took me by the hand, you marched me out in freedom. Yes, Lord. Now I will not forget you. I see no more. We'll see the program. Yes, by your love, Lord. You stepped out to my Egypt, you took me by the hand, you marched me out in freedom, into the promised land. Now I will not forget you. I'll sing of all you've done, take this battle out forever, by the beauty of your love. Yes, Lord. Lord of God, Lord, the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Lord, the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. One more time, Lord, the God. Lord, the God who fights for me, Lord of every Lord of victory. everything. Hallelujah. We sing hallelujah.
As we worship your name, Lord. Oh, we bring you the highest praise, God. We look and see you, Lord. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. Yes, Lord, we tune, Lord, our hearts, Lord, and our spirit, Lord, to your presence, Lord God. Oh, Jesus. Oh, let's sing one more time. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You where my help comes from. Give me wisdom. You know just what I will love you, Lord. I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I will love you. I will love you. I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I will love you. Hallelujah! Hallelujah! Our God reigns. Hallelujah! Our God reigns. Hallelujah! Our God reigns. Forever all my days. Hallelujah! Sing hallelujah! Hallelujah! Our God reigns. Hallelujah! Our God reigns. Hallelujah! Our God reigns. Forever all my days. Hallelujah! I will love you, Lord. I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I will love you. That's that. That is our song, Lord. That is our anthem, Lord, this morning, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. And I will love you, Lord, my strength. Sing with all your heart. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I love you, God. One more time. I will love you. I will love you, Lord, my strength. Yes, Lord. And I will love you, Lord, my shield. It's all about you, Lord. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I will love you. Yes. Thank you, Father.
Yes, Lord. Yes, Jesus. Lord, that's our song, Lord, this morning, Lord. Lord, it's good, Lord, to say that we love you, Lord. With all our hearts, Lord, with all our strength, O God. Dahil Ikaw, Panginoon, ang unang umibig, Panginoon, sa amin, O God. Thank you, Lord, that we can express our love, Lord, our worship, our praises to you, Lord. And you deserve to be praised. You deserve, Lord, to give you the highest glory and highest praise, O God. Lord, this morning, O God, embrace us with your love, Lord. Embrace us with your presence, O God. Embrace us with your spirit, O God. That there will be more freedom, more of you, Lord, this morning in our hearts, in our lives, O God. We give you back, Lord, all the glory, honor, praise. We love you, Lord. We love you, God. Come on, wait, don't we say to the Lord, Lord, we love you, God. We love you. Thank you, Jesus, for your love for us. I love you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Amen. Amen. Magandang morning to each one. Tayo'y narito sa ating fellowship area because for the very reason that we love the Lord. Tama ba? Kayo ay umiibig sa Panginoon. Bagamat hindi pa rin po naaalis ang pandemya, ang virus, but we are coming before the Lord dahil tayo ay pinapayagan na ng batas na magtipon-tipon 50% nga lamang anho. Okay, maging doon sa kanilang mga tahanan na hindi po kayo maaring makadalo ay mamaya-maya po sigurong hapon ay o bago mag-lunch ay makikita nyo po ang ating gawain. Okay, praise the Lord. Okay, it's a beautiful day to worship the Lord. Hello mga kapatid. Kayo po ay na-miss ko halos mahigit 1 buwan, 2 buwan, no? Isa lang, mahigit 1 buwan. Okay. Kayo ba'y natutuwa na kayo ay nakagising ng maaga? Dahil the past few Sundays ay mga 9 o'clock na bumabangon. Sabi nga ni Mami Gina, nakapajama pa nga, hindi pa nga nakakapagsuklay. So we are in the convenience in our homes for the past Sundays. Pero sa pagkakataong ito, you dress up. Yeah. Sabihin mo sa iyong katabi, maganda ka ngayon, gwapo ka ngayon. Okay. Salamat at nakapaligo ka. Okay. Okay. Kaya sa mga susunod na linggo ay babangon na muli ang mga anak ng Diyos dahil makakapaligo na. Okay. Dahil yung mga estudyante natin, no, online pa rin, no. Okay. Sabi ni Mami Leia ay mga isang pulgada na daw ang libag. Nagbibiro lang po ako. Okay. Ako'y natutuwa na kayo po ay narito. Okay. Kaya sa pagkakataon pong ito ay tayo dadako sa salita ng Panginoon Diyos, and I pray that God's going to open your hearts and you're going to open your hearts to Him. Ito po ay binigyan ko na ng introduction last Friday patungkol sa alignment. Okay. Yung paglilinya natin ng ating kalooban, ng ating kagustuhan sa kalooban ng Panginoon Diyos. At kayo po ay narito sa lugar na ito because you want to be aligned with the Lord. Alam niyo po, kung kayo ay nagmamaneho, sa sasakyan po ay kinakailangan ng tamang alignment ng kanyang mga mechanical parts. Dahil kung hindi po align yung anumang mga mechanical parts ng sasakyan ay mahirap pong magmaniobra, mahirap i-maneuver. Kaya katulad ng gulong, kinakailangan regular po ang check niyan. Dahil kung hindi, yan po ay yung tinatawag na wear and tear. Mabilis maupod ang gulong. At kung hindi yan naka-align, ang isa pa pong sanhi niyan ay parang ikaw ay mabilis maubusan ng gasolina, no? Kaya kung gusto niyo po makatipid, kinakailangan naka-align po ang inyong mga gulong. At tulad po sa buhay natin, mga kapatid, ay kung hindi po tayo alignment sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, ay
mapapansin ninyo po parang lagi kayong pagod. Ano? Kahit na 12 oras na kayong tulog, pagising nyo pagod pa rin. Kasi nasobrahan na nga ng tulog. Okay? Kaya ang lantutay na lantutay, pagod na pagod. Okay? At kung minsan, yung mga simpleng mga gawain sa bahay o maging sa inyong pag-aaral o sa inyong trabaho, it costs you something. Simpleng bagay lamang, pero parang napakagastos. Dahil nga, you always easily get tired. You always easily give up. Okay, nag-give up na kayo mabilis. Okay, at sa anumang sitwasyon, parang lahat ay tila nakakabagot. Okay, kaya sa umaga pong ito, mga kapatid, ay kinakailangan po mapakinggan natin ang salita ng Panginoon Diyos. Wala po namang problema na mapakinggan natin ang salita ng Panginoon Diyos. Lalong-lalo sa mga pagkakataong ito, no? Kasi nung hindi pandemya, alam niyo mga kapatid, yung mga magagaling na mga ngaral, okay, ay hindi mo mapapakinggan, kinakailangan mo magbayad. Pero ngayon, libre. Libre. Kaya walang dahilan para hindi ka lumago. Sa dami ng mga magagaling na mga ngaral, kaya na libre ngayon, walang bayad, kaya you can just be able to watch yung kanilang mga gatherings, yung kanilang pagtuturo, ay talagang kapaki-pakinabang sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. At yung iba po pong tinuturo sa inyo, ay yun din ang mga napapakinggan ko bukod sa mga libro na aking binabasa. Kaya, hindi naman po problema na mapakinggan ang salita ng Panginoon Diyos. Okay? Dahil punong-puno po tayo. Ang problema po ay kung papaano natin ito i-apply. Doon po tayo sumasablay, mga kapatid. Yung aplikasyon na itinuturo sa atin ng Panginoon Diyos. Okay. How are we going to act upon the word that you receive? Kaya ang prayer ko po, mga kapatid, sa umagang ito, at nawa ang prayer din nyo, bring me into alignment. Okay? Yan ang ninanais ko. Okay? Sabihin nyo nga, bring me into alignment. Yan. Maging doon sa mga nasa tahanan, ilagay nyo sa chat box niyan para alam kong nanonood kayo. Bring me into alignment. Kaya tayong lahat ay tatayo at aking babasahin ang 1 Samuel chapter 16 verses 3 to 12. Ginagawa niya yan sa bahay? Okay? Hindi. Ngayon gagawin natin ang pagtayo habang binabasa ang salita ng Panginoon. 1 Samuel 16, ito po'y patungkol sa pagpuspos ni Propeta Samuel kay David bilang susunod na hari. 1 Samuel 16, starting at verse 3, invite Jesse to the sacrifice and I will show you what to do. You are to anoint to me the one I indicated. Samuel did what the Lord said when he arrived in Bethlehem. Sabi nga, Bethlehem. Importante po yan, no? The elders of the town trembled when they met him. They asked, do you come in peace? Samuel replied, yes, in peace I have come to sacrifice to the Lord. Consecrate yourselves and come to sacrifice with me. Then he consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. Verse 6, when they arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely the Lord's anointed stands here before the Lord. Yung panganay ni Jesse na si Eliab. Verse 7, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. Si Saul kasi ay head and shoulder tall sa lahat ng mga Israelita. Kaya nung makita po ni Propeta Samuel itong panganay ni Jesse na si Eliab, ay, ito na nga siguro ang susunod. Okay? Pero sabi ng Lord, huwag ka magpa-deceive sa appearance. Okay? The Lord does not look at the things people look at. People look at outward appearance, okay? But the Lord looks at the heart. Okay? Kaya ang Panginoon Diyos ay tumitingin sa ating puso. In verse 8,
Then Jesse called Abinadab, yung pangalawa, and had him pass in front of Samuel. But Samuel said, the Lord has not chosen this one either. Verse 9, Jesse then had Shammah pass by, but Samuel said, nor the Lord chosen this one. Jesse had 7 of his sons pass before Samuel, but Samuel said to him, the Lord has not chosen this. So he asked Jesse, are these all the sons you have? Dahil yung 7 po niyang anak ay pinakita niya, prinisenta niya kay Propeta Samuel, ay walang pinili ang Panginoon Diyos. Kaya tinanong niya, meron ka pa bang ibang anak? Okay? And ito ang tugon ni Jesse. There is still the youngest, yung bunso. Jesse answered, he is tending the sheep. Samuel said, send for him. Okay? We will not sit down until he arrives. Bawal umupo! Okay, hanggang matapos ako mag-preach. Gusto niyo ba yun? Hindi. Okay. Si Samuel yun, no? Hindi tayo upo hanggat hindi mo siya pinapakaon. Okay, verse 12. So he sent for him and had him brought in. He was glowing with health and had a fine appearance and handsome features. Sa labas din naman, gwapo din naman si David. Okay? Yung outward appearance niya. Then the Lord said, rise and anoint him. This is the one. Okay? Kaya dito makikita natin, sa 7 anak ni Jesse, walang pinili ang Panginoon Diyos. Kaya tinanong niya, meron ka pa bang ibang anak? Okay? At ang sabi nga ni Jesse, huwag nyo na, dito na lang kayo mamili. Meron po, batang paslit lang. Naranasan nyo na ba ma-overlook? Di ba? Na parang itsapwera ka lagi. Laging sina kuya, sina ate, yung mga marurunong, yung mga magagaling, sila na lang. Pero ikaw ay laging itsapwera, alienated. Okay, you're not good enough. You're not tall enough. You are not bright enough. Yun ang tingin mo sa iyong sarili. Yun ang tingin din ni David sa kanyang sarili. Kasi dito, yung mga 7 kapatid lang niya pinapila eh. Siya itsapwera eh. Okay? Pero I want to tell you this, brother and sister, God is getting ready to send for you. Okay. Ipapakaon ka ng Panginoon Diyos. Katulad ng mga dumadating, pinakaon niya ng Panginoon Diyos para umaten ng church. Okay? Kaya shout, I am the one. Sabi nga, I am the one. Okay. Tayo manalangin, Panginoon, tunay nga na sa umagang ito ay pinili mo kami na kami ay maparito sa iyo pong tahanan ng pagpupuri, Lord, sa church na ito. At kami nagpapasalamat dahil sa iyo ay walang aksidente. Lord, inihiling ko na hindi namin aksahin ang aming pagparito sa lugar nito. Inihiling namin, Panginoon, that our hearts would be aligned unto yours. Inihiling namin, Panginoon, ang Lord, kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na siyang dumapo, na siyang pumuspos sa bawat isa sa amin. Kaya sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Ang dahil may sabi ng Amen. You may be seated in the presence of the Lord. Okay. Alam niyo po, kamangha-mangha na marinig sa salita ng Panginoon Diyos at marinig mismo sa kanyang tinig, I am the one. I am the chosen one. Ako ay isa sa mga pinili ng Panginoon Diyos. Okay. Yan po ba mga katagang yan ay tila nananalaytay sa inyo po mga kaisipan. Okay. Ako'y pinili ng Panginoon Diyos. Okay. Diba? Masarap pakinggan. Pinili ka ng Panginoon Diyos. Maaaring sa mga maraming pagkakataon ng iyong buhay, ikaw ay laging parang rejected. Okay. Laging itsapwera. Okay. Kaya kayo nyo pong matatandaan, ay tinuro ko po sa inyo yung a few Sundays ago, yung fill your horn with oil. Okay? Ito po ang instruction ng Panginoon Diyos kay Propeta Samuel. Dahil nga po sa pagkakataong ito, si Propeta Samuel po ay nagluluksa. Okay? Naghihinagpis. Dahil po nireject na ng Panginoon Diyos si King Saul bilang hari ng Israel. Okay? Ang Panginoon Diyos po ay
tila na nalulungkot na pinili niya si Saul bilang hari. Okay? Dahil sa mga pagkakataon pong ito, maganda ang umpisa ng buhay ni Saul. Okay? Kaya lang doon sa mga huling pagkakataon ng kanyang buhay, sumablay na. Hindi na naki-align si Saul sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya si Propeta Samuel po ay naghihinagpis. Okay? Siya po ay umiiyak, nagdurusa. Okay? He was grieving because the Lord has rejected King Saul. Okay? Kaya ang sabi ng Panginoon Diyos sa kanya, hanggang kailan ka maghihinagpis, magluluksa para kay Haring Saul? Okay? Sa pagkakataon pong ito, si Propeta Samuel po was in the place of crushing. Okay? He is in the place of crushing. Sabi nga, crushing. Okay? Mahirap po sa lugar na kung ikaw ay nasa crushing moment ng iyong buhay. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, okay, na kumbaga para kung kayo iniipit o dinudurog okay, sa moment ng buhay ninyo, okay, crushing always precedes an anointing coming into your life. Okay. Pagkatapos ng crushing moment, okay, ay darating po yung anointing ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Dahil po sa mga pagkakataon na ikaw ay kinakrush ng Panginoon Diyos, iniipit, pinipiga, you are put in an intense under pressure, ay doon po lumalabas yung langis. Okay? Nakaka-extract tayo ng oil sa ganoong pong proseso. Okay? Pero, wala po isa man sa atin na maaaring nanalangin. Okay? Lord, crush me. Crush me today, Lord. Pitpitin mo ako. Durugin mo ako, Panginoon. Put me in a crushing place. Meron na bang nanalangin na ganon? Ha? Ikaw, LA. Ang panalangin mo, Lord, papayatin mo ako, di ba? Di ba? Eh. Pero yung crushing moment sa buhay mo, ay walang gustong manalangin noon. Dahil yung proseso na yon, yung crushing place, okay, it is a painful place. It is a hurtful place. Masakit. Di ba? Nakakaiyak, nakakadurog ng puso. And certainly, we don't pray like that. Ano po? Tama po ba ako? Okay. Kaya, ang katotohanan lamang po mga kapatid is that, okay, sometimes we go into a crushing place. Darating at darating sa buhay natin na tayo ay iaalaw ng Panginoon Diyos dumako into that place of crushing. Yung mga crushing moments of our lives. Okay? Kaya kung ating titingnan, si Propeta Samuel ay nadurugo ang kanyang puso dahil the Lord has rejected King Saul na kanyang pinuspusan ng langis. Kung ating tatandaan mga kapatid, ang talagang may gusto na magkaroon ng hari ang Israel ay ang mga tao. Okay? Dahil nakita nila sa kanilang mga neighboring countries, neighboring nation, ay may mga hari. Pag may mga inaugurasyon, bonggang-bongga. Okay? Katulad nitong next year, darating okay, magkakaroon ulit tayo ng panibagong presidente. Ay, bonggacious yung mga yan. Ngayon pa lamang di ba? Pagpapile pa lamang ng COCC, ano ba yun? Tama ba? COCC? COC. Okay. Pagpapile pa lamang, di ba? May mga banda pa. Okay? Parang walang pandemya Okay, magkakadikit ang mga muka. Okay. Sa kanila, pwede yung ganong gathering, no? Pero sa religious, ganito, bawal. Uling ka. Anyway, so, yun ang minimiti ng mga Israelita. Sino ba talagang hari nila? Ang Lord. It is the Lord that they rejected. Kaya lang gusto nilang makiayon. Gusto nilang sumali.
ay gusto din namin ng hari, katulad ng mga paganong nasyon na nasa kanilang paligid. Okay? Kaya, they asked for a king. Remember this one. When it is born out of your own will, okay, you will get into trouble. Pag meron kang kagustuhan at desisyon na ayon lamang sa iyo, sa iyong desire, okay, you are going to be in trouble. Okay? Busi-busi na po. Pit, pit, pit! Okay. May mga kapatid tayo na hindi ipinanalangin yung kanilang girlfriend o boyfriend at sila'y nagkaroon na, yun ay napangasawa na nila. Okay? At dumating ang mga ilang pagkakataon, nagdurusa na po sila. Sablay eh. Okay? Because it is out of their own will. Okay? And that's why right now, they are into trouble. Kaya po ako bumusina. Pit, pit, pit. Baka may masagasaan eh. Okay? Kaya tabi-tabi po. Alam niyo po mga kapatid, ang Panginoon Diyos ay pumarito sa ating buhay. God is not in your life to bless your will. He wants to bring you in alignment to His will to bless you. Ang Panginoon Diyos po ay nagpakilala. Okay, na Panginoon ng iyong buhay, hindi para pagpalain ang gusto mo. Okay? Pero para ikaw ay maki-align sa kanyang kalooban at naroon po ang kanyang pagpapala. Because anything that comes into your head, okay, anumang strategy yan, anumang schemes yan, you can move people but you cannot move God. Pwede mo mapakilos ang mga tao pero hindi mo mapapakilos ang Panginoon Diyos. But when it comes into your heart, okay, that's the time you can move God. Dahil mula sa iyong puso. Kaya sabi ng Panginoon Diyos kay Samuel, how long are you going to grieve? Sabi ng Lord, fill your horn with oil because I have found a man after my own heart. Meron na akong napiling kapalit para kay Haring Saul. So fill your horn with oil. So when Prophet Samuel got that instruction, anong ginawa niya? Nalungkot pa rin ba siya? Nagmukmok pa rin ba siya? Nagdabog ba si Prophet Samuel? Okay? So he got up, okay? He went out of his crushing moment, of his weeping moment, okay? And he went into the place of Bethlehem. Magpapasko na. Alam nyo na, no? It rings a bell. Okay? Alam niyo ba na sa Bethlehem ipinanganak, okay, si Pastor Mike? Hindi po sa ano po ako pinanganak. Sa, ano hospital yun? Sa Chinese General Hospital. Sa Balintawak. Ay, hindi. Anong street yun, Nes? Lumayas na. Okay. Sa Maynila. Okay. So, Prophet Samuel went to Bethlehem. Okay, and invite Jesse. Okay? Alam natin na ito ang kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Okay, the place where Jesus was born. Okay? Kaya itong si grieving Samuel, okay, he grieves dahil God rejected Saul, pero si Saul hindi pa patay. Okay? Naintindihan niyo ba ang sinasabi? Okay. Hindi pa naman patay si Saul eh. Okay. Nireject lang siya ng Panginoon bilang king ng Israel. He is still physically alive. Okay. Pero God is done with him. Gusto niyo ba umabot sa punto na yon that God is done with you? Mahirap. Okay. Pero because Saul, wala siya sa hulog ng kalooban ng Panginoon Diyos. Okay. Nagkanya siya eh. Okay. Marami siyang mga pagsablay sa kanyang buhay. Okay.
Kaya sabi ng Lord, I'm done with you. Tigas ulo mo. Alam niyo po mga kapatid, anointing comes not for entertainment. Ang kapuspusan na banal na Espiritu ay hindi pinapadala ng ating Panginoon Diyos para ma-entertain tayo. Bakit ko hinahayaan na binibigyan pagkakataon yung time ng yung mga musicians natin mag-practice every Saturday afternoon para ma-entertain kayo ngayong umaga? Ay hindi po. Okay. Sila po yung nagpa-practice para i-enhance yung gift na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Okay. At pag ito'y na-enhance nila, then they would ask the anointing of God to come sa kanilang pagtugtog na mag-flow. Kaya ang kapuspusan ng banal na Espiritu to touch the hearts of the people coming. That's the purpose of God's anointing. Okay? It is for enablement. It is to empower us to do something or to accomplish something. Okay? Dahil imposible naman na mahipo nila ang inyong mga puso't kaisipan. Yung kanila bang pagtugtog, hihipo sa puso't kaisipan ninyo? Hindi po. Tanging ang banal na Espiritu lamang ang makakagawa noon. Hindi po sila. Ine-enhance lang nila yung talento na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Ang pagpunta po rito ay kinakailangan ng pera, ng pamasahe. Okay? Kinakailangan po ng oras. Ang akala na ngayon, aksaya lang ng panahon yung pagtugtog-tugtog mo. Pero kayo nagpapasalamat doon sa mga magulang na inaalaw mga kabataan nating magpunta dito. Okay? At inaalaw din ng mga lolo't lola nila sina Mami Janet na magpunta dito. Hindi, na kanilang mga asawa. Di ba, Gina? Ha? Ha? Okay. Sinasabihan lamang niya si Rabi, Rabi, ako'y pupunta ng church mag-practice. Oh, nakikinig na. And so, Samuel, kinakailangan niya magpunta sa Bethlehem to meet Jesse there, okay, to anoint one of his sons. Hindi sinabi ng Lord kung sino. Okay? Binigyan namin siya, you go there. Okay? And so here comes Samuel carrying another man's anointing. Nasa kamay ni Samuel yung anointing. Hindi niya alam kung sino, pero nasa kamay niya yung anointing ni David. Kaya ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, can God trust you with another man's anointing? Hindi mo ba ito gagamitin? Hindi mo ba ito aangkinin? It was David's anointing in Samuel's hand. So, can God trust you to deliver that anointing to somebody else that you don't know? Hindi pa naman niya namimit si David eh. Okay. Kaya nga hindi nga niya alam kung sino yung anoint niya. Akala nga niya yung panganay na anak eh. Eh sabi ng Lord, hindi po yan. So God trusted Samuel, Prophet Samuel, to deliver the right anointing to the right person at the right place. Okay. The right anointing, the right people, at the right place. Everything is aligned. Yung instruction ng Panginoon. Sabi sa Luke 16 verse 12, and if you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is your own? Oh. Kundi ka daw tapat. Okay? Doon sa ibinigay ng Panginoon Diyos sa iyo. Okay? Pero para sa iba, eh paano na yun para talaga sa iyo? Naunawaan niyo ba ang sinasabi? Okay. If He will give it to you, okay, then and if He can get it through you. Kung ipinagkaloob sa iyo, kaya din ng Panginoon Diyos na kunin sa iyo. Dahil pinagkatiwala lamang ito sa iyo. Hindi naman para talaga sa iyo. Okay. Taas niyo po ang inyong kamay, ang inyong kanang kamay o kaliwa, anuman. Tingnan niyo po, yung inyong mga palad. Okay? Yan. Natitigan niyo na. Marumiga.
Sabi po sa protocol, wash your hands. Tingnan niyo po ang inyong mga kamay. Okay? Nasa inyo pong mga kamay ang maaaring anointing ng iba. You are carrying somebody's anointing right now into your hands. Okay? And God trusted you with that. Kaya sabihin niyo sa inyong katabi, I got something for you. Yan. Mamaya nyo ibigay ha. Sige po, sige sabihin nyo. I got something for you. Mamaya hintayin mo ha. Ha? Mamaya hintayin mo. Okay? Abangan kita sa labas, ha? Sama pala ng loob eh, no? Maraming ganyan. So Samuel is anointing a man that he haven't met yet. Okay? Limited lamang kanyang information. Pero he obeyed God's instruction even with limited information. Maaring yung anointing na nasa inyong mga kamay, hindi nyo pa namimit yung taong yun. O maaring namit nyo na. O maaring nasa tahanan nyo lang. Pero when God gives you the right time, the right place, at the right person, then you just have to release that anointing. Right? Kaya pinapila ni Jesse ang kanyang anak according to height. Inuna niya yung mas hindi, according to the age. Inuna niya yung panganay. Okay? At nung makita ni Prophet Samuel nga, mataas, matikas. Miyembro ng miyembro ng military ni ng army ni King Saul Baka ito na nga. This could be it. Okay? A good-looking king. A riking king. Okay. So kahit na si Prophet Samuel is a true prophet of God, nagkakamali din. Di ba? Kahit propeta siya ng Diyos, nagkakamali din. Dahil ang tiningnan niya yung outward appearance. Madalas ganun tayo. Humusga ng tao. Di ba? Oh, yun ba yan? Umatin ng church, butas-butas ang madaming daga siguro. Daming daga sa inyo. Sa iyo din, Jobel. Ha? Hindi kayo nagpapakain ng daga. We judge according to appearance, di ba? Uy, haba na ng buhok mo. Paggupit ka na. Okay. Kalbo naman ako, pastor Hindi, yung buhok sa ilong. Papatawa lang. Tawang-tawa si Gina Gusto mo patawa na lang ako, Gina? Offering kang malaki, ha? Ay, sa kalagitnaan po na aking preaching, ay nais ko pong batiin ang isa sa pinakamaganda ko pong anak, si Elika. Happy birthday, Lek! I love you! I love you, Lek! Yan. Tapos sa Sabado naman, yung bunso ko pong anak na si Maika. I love you, Maika! Yan. Siya po ay may factory na ng biskwit. Hindi ko na i-elaborate. Si Ate Beverly lang nakakaalam nun. Nasaan na ako? Anointing, yan. Okay. So, pinapila ni Jesse ang kanyang mga anak. Okay. Bagamat true prophet si Samuel, nagkakamali pa rin. No? Okay. So, si Eliab was rejected by God. Hindi siya. Ibubuhos na sana yung Okay. Eto na, Lord! Eto na! Ay, hindi pala ikaw. Sorry. Sorry. Okay. Kaya kung ikaw si Eliab, parang, iniisip na niya na magkakaroon na ng corona sa noo niya, no? Ay, itsura ng corona sa noo ko. So, no, di ba? Hanggang dito yung corona, hindi noo. Kasama ang noo sa ulo. Makikipagdebate pa sa ulo po. Mali po ako. Mahirap ng sa labas ako patulugin mamaya. So, na-reject si Eliab.
I-pass forward natin ng kaunti. Ano? Sa banda pong ito. Okay. Sa taong 2065. Pass forward. Hindi. Ito, hindi. Doon sa Old Testament time. Okay? Di ba nung pagkakataon na natatandaan nyo yun? Di ba? Tandaan nyo? Okay, nung magdala ng lunch si David sa kanyang mga kuya, dahil ang mga kuya niya ay nakikibaka sa mga Pilistino, okay, at nang marinig niya yung mga laking mama na si Goliath na inalipusta ang mga Israelita, okay, ano sabi ni David? Okay. Walang gustong lumaban. Okay. Kaya sabi ni David, ako, lalabanan ko yung higanting di tuli na yan. Di patuloy yan eh. Okay? Ano sabi ni Kuya Eliab? Di ba nagalit sa kanya? Dahil naalala ni Eliab, okay, nung time na i-anoint na siya, hindi siya pinili ng Diyos. So may jealousy moment ito eh. Naalala niyan? Hindi niyo naalala? O si Ray, para sa inyo. Pinagsasabi ni Pastor. Naalala niyo ba yon? Naalala niyo hindi? Magbasa kayo ng Biblia, please. Okay. So, para nagselo si Eliab dahil hindi siya pinili. Alam niya si David ang pinili. Okay. So, Eliab gave David some trouble at that time. Alam niyo po, God is particular. Okay? In how He chooses people. And He chooses by the heart. Hindi yung outside appearance ang tinitingnan ng Panginoon. Hindi yung kung platsyado ang damit nyo ngayon. Hindi kung nagpabango kayo. Hindi po na kayo ay nagpa-parlor. Okay? Okay. God is looking at our hearts. Okay? Not by our outward appearance. Di po ba? Okay. Yung iba nga maaring late dahil they spend so much in front of the mirror. Parang hindi pwede itong damit ko, papalit muna ako Okay. Oy, Inday, na-plancha na ba yung gown ko? Diba? Ganun tayo, diba? Huwag kayong Okay. Ako, sa gabi pa lang, pinipili ko na yung damit ko. Ano kayo susuot ko? Magbabarong kaya ako? Mag-Judge American? Okay. Magsi-sweater? Okay. Magsi-short? Nung online, naka-short lang ako. Ayun, yung kamustahan time. Okay. So, God looks at our heart. We spend so much time, and effort, and money, how to look good. Wala pong masama doon. Okay? Lalo na kung harap kayo sa tao, you want to be presentable. Hindi po ba? Lagi kong sinasabi yon. Kung ako, nung mga pagkakataon na ako ay nagdi-devotion sa munisipyo, hindi naman kinakailangan nakasando ako doon, hindi ako bibigyan ng respeto. Kinakailangan nakabarong ako, kinakailangan nakakatad ako, nakamedyas. Okay? Postura ka dapat to be respectable. Okay? Naunawaan niyo ba ang sinasabi? Hindi po kasalanan na kinakailangan nating maging presentable. Ang kasalanan po yung extreme. Di ba? Nagsimula ka ng alas 5 sa harapan ng salamin, okay? Umalis ka ng bahay, 11 o'clock. Pagdating mo dyan sa gate, ay, uwian na pala. Okay? Kaya mamang driver, diretso mo na sa SM. Tawa-tawa talaga si Dina, mamaya. Sisingiling kita ng marami, Mamaya, umutot ka. Paki-erase po. Sorry. Okay. So, we always try to change our clothes, our hairstyle, makeup, etc. Okay. Kaya minsan, we even change church. Okay. Palit-palit tayo ng church. Or change our jobs. Change our school. Ang masaklap, change your wife or husband. Okay. So what matters to God, brothers and sisters, is our hearts. Yung puso natin.
ang kanyang tinitingnan. And the Lord found a man after his own heart. Okay? Hindi po niya sinasabi dito na si David ay perpekto. Dahil alam natin na isulat sa Biblia na si David din ay sumablay. Okay? Pero sa pagsablay ni David sa kanyang mga ginawang masama, ay siya humingi ng kapatawaran. Okay? Sinulat nga niya yung Psalms 51. Okay? Na sinabi niya, don't take the Spirit away from me. Okay? Patawarin mo ako, Panginoon. Hindi sinasabi ng Lord na perfect si David. Hindi sinasabi ng Lord na holy at banal si David. Pero pinili niya si David at tiningnan niya ang kanyang puso at kita ng Panginoon Diyos na si David was a God chaser. Okay? He was chasing after God. Kaya nga sabi ng Lord, if I found someone after my heart, I am going to promote that person. Aking itataas, okay, ang taong yan. Those who are after my heart. Okay? So God is looking at the chase. Hinahabol-habol mo ba ang Panginoon? Ninanais-nais mo ba siya? Naroon po ba ang maghigpit na pagnanais nyo sa ating Panginoon Diyos, sa Kanyang presensya, sa Kanyang salita? So how do we chase Him? Papaano natin siya hinahanap? Papaano natin siya hinahabol? Ang sabi sa Bible, seek me while you will going to find me. Hanapin niyo ako hanggat may pagkakataon. God is watching your pursuit of Him. Tinitingnan ng Panginoon Diyos yung pagnanais ninyo. Na hanapin ng Panginoon. Na masumpungan ng Panginoon Diyos sa inyong buhay. Maging sa gitna ng iyong kahirapan. Maging sa gitna ng pandemyang ito. Maging sa gitna ng iyong mga struggles. Ay naroon pa rin ang paghanap niyo sa Panginoon. Paano ba hinahanap ni David ang Panginoon? It says there, okay? He wrote a book of songs and poetry. Yung Psalms. Yun ang mga inaawit natin sa Panginoon. Okay? Habang inaalagaan ni David ang kanyang mga tupa sa bukid, naroon, umaawit siya ng papuri sa Panginoon. Sumusulat siya ng mga awitin sa Panginoon. At natatandaan nyo nung salakayin ng ng leon yung kanyang mga tupa? Anong ginawa ni David? Nagtatakbo ba siya pa uwi? At hinanap niya yung kanyang mga kuya! Mga leon! Sabang mga tupa! Hindi! Ginawa niya yung karapat-dapat dahil siya ang shepherd, pinagtanggol niya yung kanyang mga tupa. Si David ay merong self-government. Alam ba ibig sabihin ng self-government? I-google nyo na lang. Okay. Self-government means doing the right thing even when no one is watching. And that's what we need. We need self-government, doing the right thing even when no one is watching. Pag ikaw mag-isa na lang, anong ginagawa mo? Are you still doing the right thing? We need to learn that. David learned that. Even when no one is watching. Wala namang papalakpak sa kanya, di ba? Okay. Nung tugisin niya yung leon na kumakain ng kanyang tupa, sinungalingan niya at nasa bibig na eh. Okay? Lulunukin na lang eh. Even when no one's, there's no audience. And the only audience that he has is God. Ganon si David. Ganon siya mag-pursue sa Panginoon. Ganon ang kanyang puso. Hindi ayon sa sasabihin ng tao,
Hindi ayon sa opinyon ng marami. Ang kanyang opinyon na yung opinyon ng Panginoon. Kaya nga nung magkasala siya eh. Diba? Siya'y humingi ng kapatawaran sa Panginoon. The only qualification that he has is he is after the heart of God. So are we after the heart of God? Okay. Yung po ba ang nasa puso natin? Okay. Kaya mga kapatid, okay, ito as a church, okay, kung kayo ay taga JFBC, okay, ito yung nangusap sa akin personally, pero nais ko pong ilagay sa inyo, especially among the leaders and members of the church. Si Samuel had gone through the 7 sons of Jesse, pero wala pinili ang Panginoon Diyos. Okay, I've shared this before. Alam niyo po na itong place na to is our 7th time to transfer. Okay, ikapito na natin tong lugar na to eh. Magmula kay na piskal hanggang din eh. Okay? So, 7 is the number of completion. Okay? Sino yung ikawalong anak ni Jesse? Si David. Okay. David, okay, is the number of new beginning. It is a number of new thing. Okay? And I believe God is about to do a new thing. He's about to do a new thing to our church. Okay? If He is about to do a new thing to our church, sino ba ang mga tao sa church? It's you and me. Then God is about to do a new thing to you and me. Naunawaan niyo po mga kapatid. And I want it to sink deep into your hearts. Okay? God is doing a new thing. Ang mahirap, can we praise God for something new? Yes or no? Can you praise God for something new? Something new that you haven't seen? Mahirap. Diba? Kaya inilagay sa vision, inilagay sa isang video, yung vision natin to purchase this one, and we've been doing that. Okay? To be able to makakalap ng pera para we can be able to establish the training center and the church school. And that's the something new that God is doing. It's a new thing. Okay? Have we seen it? Not yet. Naghukay na ba? Wala pa. May mga materyales na ba? Wala pa. But can you praise God for something new that you haven't seen? Okay? Maari yung inilagay diyan kanina na video na this is the building perspective that we are about to do. Okay? We're just planning, pero God can give us a more grandiose school building. Right? Parang di kayo excited. Okay. Tama po ba? Okay. That it can blow our mind. Hindi ito ang, Lord, hindi naman ito ang pinapangarap namin eh. Pero God has given us more. Something that seems to be impossible. Okay? And I prophetically declare that God is doing something new. Hindi ko na lang alam kung paano niyo po tatanggapin. Ano? Okay. Kaya lang po mga kapatid, ang problema, nung si Samuel ay nagpunta sa Bethlehem para puspusan ang isa sa mga anak ni Jesse, yung ikawalong anak ay wala roon. Okay? Ang prepare lamang ni Jesse ay yung 7 niyang anak. Okay? Pero si David is nowhere to be found. Dahil sa tingin nga nila, weird si David. Weird na batang lalaki. Bakit sinabi nilang weird? Bukod sa amoy tae ng tupa, dahil siya ang taga-alaga eh. Amoy epot siya ng tupa. Okay?
Si David ay mahilig mag-dance. He danced before the Lord. Si David ay mahilig umawit. He sings songs before the Lord. Nobody's there. Pero nawiwirduhan yung mga kapatid at tatay ni David. Nagda-dance siya before the Lord. Umaawit siya, wala namang audience. Weird tong batang to. Weird. Luko. May sayar. Kaya nung magpunta si Samuel, si Prophet Samuel, initsapwera na nila si David. Paano magiging hari ang isang weird? Ang isang may sayar? Ay hindi pa pwede. Okay? Si David po ay may legacy of being underestimated. Minamaliit siya lagi. Okay? And I've said, okay, some people may devalue us. Okay? Hindi nakikita yung importance sa atin. Hindi nakikita yung potential sa atin. Maaring ang tingin natin sa ating sarili dahil sa pagtrato ng mga tao sa ating paligid, hindi tayo madunong, hindi tayo qualified, hindi tayo preparado. Ganun lagi ang pagmamaliit ng mga maraming tao sa atin. So David is a shepherd boy that needs to be brought into a place of alignment. Nandun ba si David? During na magpupuspos si Prophet Samuel, he was not there. Okay? So he need to be brought into that right place to be aligned. Okay? And some of us need to be brought into a right place to know who we are. David need to be brought in the right place to know who he is. Kinakailangan ilagay si David sa tamang lugar, sa tamang alignment para makilala niya kung sino siya. And the same thing with each one of us. We need to be brought into the right place. We need to be aligned with the Lord to know who we really are. Makita natin yung tunay na identity natin. Makita natin yung tunay na potential natin. Makita natin yung possibility na pwedeng gawin sa atin ng Panginoon. Eh kaso you are always in the wrong place. At the wrong time. Maging yung mga nasa mga bahay nila, you should be here, pero you're in your home. Okay? Wala namang sinasabing batas na pwedeng, okay, hindi ka pwede narito. Pero you decided not to come. We need to be brought into the right place. Okay? Gayon din si David. Okay? Because there's no flow of anointing if there is no alignment. God is not going to anoint him out of place. Always remember that. Wala ang kapuspusan na banal na espiritu if you are out of place. Kung ikaw ay OP lagi. Okay? You might have the right attitude. Okay? But if you're out of place, if you're not in place, how can you be able to receive it? Di ba? Maaring tama ang attitude mo, pero wala ka sa tamang lugar, paano mo matatanggap? Okay? Kasi kung ating titingnan, nung tinanong ni Prophet Samuel si Jesse, ito lang bang yung mga anak? Ay, meron po nasa bukid, nag-aalaga ng tupa. Huwag yun na pong intindihin nyo, dito na lang kayo mamili. Sinabi ba ng Panginoon Diyos kay Prophet Samuel, pumunta ka sa bukid. Doon mo i-anoint si David. Yung ba sabi sa istorya? Anong sabi ni Prophet Samuel? We are not going to rest until na kaunin mo yung anak na yon. David needs to be at the right place, at the right moment, to be anointed with the right oil. You see the principle of God's alignment? You need to be at the right place, at the right time, with the right anointing from the Lord.
David needs to come to the oil. Okay? He needs to be at the right place. Kaya tigilan na po natin ang pagko-compare to each other. When you compare each other to your talents or what you have, you are getting out of the lane. Okay? Ito ang linya mo, dito ka pinagpapala ng Panginoon Diyos, huwag mo i-compare yung sarili mo dun sa iba. Na maaaring nakikita mo, naungusan ako nito ha? Loko to ha? At pupunta ka dun sa kanyang lane. Ay hindi po. Yun po ang masama sa comparing. Diba? Kaya nung bago-bago po akong pastor, kino-compare ko sarili ko. Saan? Katulad na lang ng church namin kay Brother Eddie. Grabe si Brother Eddie, napupuno ang luneta. Okay. Siguro sa grandstand pa lang, hindi pa kami puno eh. Maluwag na maluwag pa sa amin yun, yung stage ng grandstand. Diba? We try to compare. Eh, hindi po pwede. You're getting out of lane. Okay? You're getting out of place. Bakit si ganun nasa worship team, sali din ako dyan. No, may mga spotlight, nasa spotlight, kakasilaw pala, Lord. Listen here, the enemy won't stop you from being anointed, but he will stop you from being in place of the alignment. Hindi niya i-stop na ikaw ay ma-anoint. Ang ini-stop na niya ay that you should not be in place of God's alignment in your life. Because he hates alignment. The enemy hates alignment. Okay? Because if you're not in place, the anointment will not going to flow. Always remember that. If you're out of place, there's no flow of the anointing of God in your life. Okay? Anong sabi sa Psalms 133? Bilang pagtatapos po. Okay? Bilang hamon sa inyo. Ito ang nais ko po na sabihin sa inyo. Ang panalangin ko po mga kapatid na tayo po ay matuto maging team player. Okay? Maliit lang tayong church pero sana hindi tayo magkanya-kanya. That we need to learn to be on the same page. Okay? So how are we going to do that? In Psalms 133 says, behold how good and pleasant it is when brothers dwell in fellowship, in unity. We might be here right now, but there might be no unity. Di ba? We can gather together, pero without unity, wala. Okay? Hindi pleasant. It isn't good. Sabi diyan, behold how good and how pleasant it is when brothers and sisters dwell together in unity. Okay? Kaya ako nilagay diyan, unity. Importante yun. It is like the precious oil. Pag may unity daw, may parang kapuspusan ng langis na bumababa. Precious oil on the head. Running down on the beard of Aaron. Magmula sa pinuno, okay, hanggang ito'y bumaba. Running down on the collar of his robes, it is like a dew of Hermon, which falls on the mountains of Zion. For there, the Lord. Ano yun there? Okay. Doon sa pagsasama-sama ng mga magkakapatid who are dwelling, gathering. Okay. Not just gathering for the sake of gathering, but they are gathering in unity. Okay. And there, doon sa moment na yun, doon sa pagtitipon-tipon na nagkakaisa, mga kapatiran, for there the Lord commanded the blessing life forevermore. Ang gusto lang natin yung huling verse eh. Oh, He commanded the blessing. Yes, life forevermore. May forevermore sa Lord. Yes, forevermore ang blessing. Thank you, Jesus. Eh, wala naman ikaw unity.
We are not on the same page. Nagkakanya-kanya ikaw. May kanya kang pag-iisip. Hindi po mapangyayari. You need to align. It's important to align yourself. Kung may sarili kang pasya mo, di mag-isa ka. Kaya nais ko pong sabihin sa inyo, hindi po sa pagmamayabang. The blessing of God has already an address on it. Okay? Kumbaga sa mail, sa sobre, nakalagay na yung address ng pagpapala ng Panginoon Diyos. And it is addressed in 169 Amurao Drive, Poblacion, Mabini, Batangas. Saan yun, Lord? Saan? Sa inyo pong kinaupuan. Don't change lane. Don't compare to one another. Kahit na po 1 milyon na ang nauusan kayo ng kapatid ninyo, diyan kayo nilagay ng Panginoon, ay pagbutihin niyo po kung saan kayo nilagay ng Lord. Huwag kayong mainggit. O huwag kayong magpainggit. Diba? Kung ikaw may nangunguna sa takbuhin ito, huwag niyo sabihan yung mga tao na nasa likod niyo, mga kulelat kayo. Okay. Mababagal kasi kayo. Hindi kayo marunong nga katulad ko. Wala kayong dugong bughaw. Ang dugo ninyo dilaw. Pinalitan ng pink. Ay, naging politika na. Sorry. Pasensya po. Okay. Don't change lane. Don't get out of place. Okay. This is the wrong time to move. Palit na ako ng asawa, Lord. Palit na ako ng church. Wala nang kagana-gana sa JFBC. This is the wrong time to move. Because if you're aligned with the Lord, the anointing would just flow automatically. Automatic na lang yun because you're aligned with God. Hindi ko na kinakailangan mag-effort. Ayon dun sa Psalms 133. Okay? It flows from the head. And that's why you need to pray for your leaders. Alam niyo ba na ang October ay month of appreciation for pastors? Alam niyo ba yon? Pinapaalam ko po sa inyo mga kapatid na ang buwang ito ay buwan para ma-appreciate niyo si pastor. Kaya salamat po sa inyong appreciation. Salamat din doon sa mga hindi nag-appreciate. Anointing will come down. Okay. Without effort. Okay. And that's why you need to pray for your leaders. Lord, i-bless mo si pastor. Pagpalain niyo po siya. Okay. For you to see that the anointing is going to hit his head. Because if it's going to hit his head, it's going to hit you also. Dumaloy sa leader ko Kasama ako dyan. It would flow down from his head. Hanggang sa balbas. Hanggang sa laylayan ng damit. Hanggang sa talampakan ni Aaron. We are a member of one body. So you need to align yourself to your leadership. Because the enemy knows that when you come into alignment, your children's children and their children's children are going to be affected by it. Kasama yung mga kapu-apuhan ninyo. Sa Leviticus, kung ang kasalanan is going to affect the 4th generation, ilagay natin sa positibong aspeto. Naunawaan nyo? Sabi sa Leviticus, the sin of their forefathers going to visit until the 4th generation. Yung kasalanan daw, bibisitahin yung kapu-apuhan ninyo. Yun ang negative. Diba? Ilagay natin sa positive. Yung kapuspusan ng banal na espiritu is also going to visit the 4th generation.
Going down from generation after generation. Kaya nung sabi ni Samuel, we are not going to rest until David comes into an alignment. Okay? He need to be in this place. And what place is that? Anong lugar yon na binanggit sa Biblia? Anong lugar? Saan? Sa Bethlehem. And it rings a bell, okay, in our ears. That is the destiny of David. That is the legacy of David from thousands of generation. Dahil sa genealogy ni David, sino ang kanyang kaapu-apuhan? Ang Panginoon Kristo. That city of David which is called Bethlehem, ay doon ipinanganak yung apo niya na ang pangalan ay ang Panginoong Kristo. Na nagdala ng kaligtasan sa sanlibutan. Thousands of years. Wala na si David. But that is his legacy. We might not be alive, okay, to see our children's children. Nagagawa ng mga himala. Nagagawa ng mga malaking bagay para sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. But look at here, brothers and sisters. After David was anointed that day, umupo na ba siya sa trono? Hindi po. David goes out to the field and takes care of his sheep. Huwag po nating ilagay sa ere yung kapuspusan ng banal na espiritu sa ating buhay. Nasasabihin mo, Pastor, tabi na dyan. Dahil I am the anointed one. Tabi na dyan, Sir Dennis. Tabi na po dyan, Kuya June. Tabi na dyan, Ate Esther. Dahil kami na ang anointed one ng Lord. Hindi ganon ang puso talaga ni David. He was humble enough. He knew that he is the next king. Pero hindi siya barge into the palace ay King Saul ay tabi-tabi po dahil I've been anointed by the Lord. Okay. It is only a matter of time. And your time is going to come. Whatever lane you are in right now, your time of breakthrough, your time of amazing things that God is going to do, that new thing is going to come. The important is that the anointing is flowing right now. Because you are aligned with the Lord. Last Friday, I shared about Jesus going to Gethsemane. He prayed 3 times. Yung kanyang mga trusted na disciples who were with him, anong ginawa ng mga disipulo? Nakasama niya si Peter, James, and John. Ha? Ganon din ba kayo? Sa oras na under pressure ang ating Panginoon Kristo, kasama niya yung trusted niyang mga kaibigan. Ay nanalangin lang pagbalik. Ay mga, hoy, gising kayo dyan. Dadating sa punto ng ating buhay, yung mga taong pinagkakatiwalaan nyo, tutulugan kayo. Because it is only between you and the Lord. Jesus prayed 3 times. Nananangis siya. He was under pressure. Nang sabi sa Biblia na yung pawis niya ay parang dugo na ang lumabas. He was bleeding because he was in an intense pressure. Okay, this is his crushing moment. Anong sabi niya, panalangin niya, Lord, Diyos Ama, okay, take this cup away from me. Tanggalin niyo po itong saro ng sakripisyo na akin pong pagdaraanan. He prayed that 3 times. Pero nung panalangin niya, not my will but yours be done. He made an alignment. Sige po, Panginoon. Kung ano po talagang kalooban niyo, I'm going to submit. I'm aligning. Okay. Sa inyo pong kalooban. The same thing.
Kung si Jesus, it takes him 3 times to pray, how about us? Tuwing OPM lang ba tayo nananalangin? O wala talagang panalangin. Kasi iba sa inyo, di naman umatin. 0 talaga. How can we be able to come into that alignment? Itong pandemyang ito ay nagsasabi na it is between you and God. Si pastor wala sa bahay mo. Si pastor wala sa opisina mo. Si pastor wala sa kung saan ka man naroon. Because this is the moment that it is between you and God. Wala kang kasama. Kaya yung mga pinagkakatiwalaan mo, wala, tulog. Most of us are isolated. Eh pag tinamaan ka pa nga ng COVID, 14 days ka quarantine. Mag-isa ka. So it is between you and God. This crushing moment, time to align ourselves. Not my will, Lord. Hindi yung mga desire ko sa aking buhay. Pero ayon po, Panginoon, sa iyong kalooban. And we know, David ends up being the next king of Israel. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Why don't we all stand in the presence of the Lord? Hallelujah. Hallelujah. Let's sing the song that says that we yearn for the Lord, for His presence. Let's make it a prayer. Can we do that? Okay. Na ang tanging pagnanais natin at mithiin natin ay walang iba kundi ang Kanyang presensya, ang kapuspusan ng Kanyang banal na Espiritu sa ating buhay. Lalo-lalo sa pagkakataon pong ito. Okay. Wala po tayong ninanais kundi ang gabay ng banal na Espiritu sa atin. We worship you, O God, Lord. Father, we lay down to you our hearts and our mind. Panginoon, hayaan mo na ang tibok ng aming mga puso ay walang iba kundi sa iyo lamang. Oh, we worship you. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, Long to see. come on, let's make it a prayer. Lord, I lift my hands before my King and Sing it again. So I yearn for you. So I yearn for you, Lord, to see you move. So I lift my I hands. lift my hands before my King and Come on, shout it out. So I yearn for you, my Lord. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and come on down. So I yearn for you. so I yearn, We cry out to you, my Lord. Lord, to see you move. So I lift my hands before my King and pray. For the last time. So I yearn for you, Lord, to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fullness, O Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, katulad ni David, nawa makita mo sa amin sa umagang ito that we are chasing after you, that we are pursuing you, O God. Sa pagkakataon rin pong ito, mga kapatid, I want you to lift your hands. One of your hands before the Lord. Just one of your hands. And the other hand, put it on your forehead right now. Like that. Dahil bawal ang
physical touching right now. Okay. Let the Lord come right now. Okay. With your one hand reaching towards the heaven, Father, we yearn for you. We are crying for you. Crying for your presence. Crying for your Spirit to come. Ano man, Panginoon, na sitwasyon namin sa mga oras na ito, ano man, O Diyos, ang aming mga pinagdaraanan. Maaring alam mo, sablay ang puso namin, wala sa tamang hulog, wala sa alignment. Alam mo, Panginoon, na kung minsan bagot na kami sa buhay na ito, walang katapusang quarantine, walang katapusang, Lord, mga isolation, O God, Lord. Alam mo, Panginoon, na, Lord, maaring kami ay gumigising araw-araw, pero, Lord, talagang naroon ang katamaran, naroon, Panginoon, ang talagang walang gana, Lord, sa aming patuloy na paglakad. Nakasama ka. Kaya tulungan mo kami. As we lift, Lord, one hand to you right now, and as we put, Lord, another hand to our forehead, O God, Lord. Lord, we want to be aligned with you right now. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come in power, O God, Lord. Lord, we are, Lord, right now in the right place, O God, Lord. And right now, O God, Lord, we lift our hands to you, O God, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na ito'y dumaloy, Panginoon. Dumaloy, Panginoon, magmula sa trono ng iyong kabanal-banalan, Panginoon. That is going to touch, Lord, our head right now, our forehead, O God. That's going, Lord, to touch, Lord, our whole being right now, Panginoon. Hayaan mo na ikaw ang tanging naming inaasam, Panginoon. Hindi lamang, Lord, tuwing kami magkakatipon-tipon, but even, Lord, in our personal time with you, O God, Lord. Touch us, O God. Touch us right now in the name of Jesus, Lord. Holy Spirit, Lord, come right now. Come right now, Holy Spirit, come right now. Oh, we pray this right now. Come in power, change our heart, O God. Lord, that our heart, Lord, will be after you, O God, Lord. That our heart will be after you. Let's sing this song. Holy Spirit, come in power, Change my heart. I want to live for you. come on, make it a prayer. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Change my life. Change That I may live for you. that I may live for you. Fall on us, O Lord. Fall on us, O Lord. Fall on us. Fall on us, O Lord. Oh, sing again. Fall on us, O Lord. For the last Oh, fall on us, O Lord. for the last Oh, yes, Father. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, So I yearn for you. long to see you move, Lord, in our lives. Lord, I lift my hands before my King and pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon. Katulad ng pag-pursue ni David sa iyo. Katulad ng pag-chase niya, Panginoon, sa iyo. Nawa, gayon din, Panginoon, ang tibok ng aming mga puso. Sa paglisan namin sa lugar na ito, Panginoon, dala-dala namin at bit-bit namin, Panginoon, ang kapuspusan ng iyong banal na presensya sa aming buhay. At alam namin, Panginoon, saan mo mga kami dalhin. Kung kami man po ay laging nasa tahanan namin, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na makita, Lord, ang glow, O God, Lord, at liwanag at ningning, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Lord, the countenance, Lord, of your Spirit, Lord, in our lives, O God. Salamat po, Panginoon, na ikaw ang patuloy na nagwawasto sa amin.
Salamat, Panginoon, na inilalagay mo kami sa tamang landas, sa tamang lugar para, Lord, ang aming mga puso't kaisipan ay align sa iyo, Panginoon. Lord, ang aking dalangin, Panginoon, bilang pastor ng Jesus Block Batangas Church, Lord, inihiling ko, Panginoon, na ang bawat miyembro, the least members, Lord, ay, Lord, will be united, O God, Lord. Lord, na kami nasa isang pahina lamang, Panginoon, na ang tibok mo ng iyong puso, Panginoon, ay maging tibok ng aming mga puso, Panginoon. Na walang iba, Panginoon, na ikaw ang aming ninanais, Lord. Every day of our lives, pagmulat pa lamang ng aming mga mata, naroon ang pasasalamat. Naroon na, Panginoon, na kami ay binigyan mo ng chance na mabuhay. Panginoon, sa kalagitnaan ng pandemyang ito, sa kalagitnaan na maraming, Lord, na mga mahal namin sa buhay, makakilala namin ang pumanaw na, Panginoon. Salamat sa buhay na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ikaw ay may purpose pa at layunin pa sa aming mga buhay. And so we pray, Lord, for your anointing and your spirit to come in power and change our lives, Lord, each day, O God. We give you praise, we give you worship, in this pray in Jesus' name, and everybody says, Amen, Amen. Hallelujah. We receive the word of the Lord this very morning, kaya sa pagkakataong ito, we're going to give our tithes and offering. Pangungunahan tayo ni Ate Lancy. Palapakan naman natin, Panginoon, sa buhay ni Ate Lancy at ni Kuya Gian. Okay. 2 taon na po nilang pinag-aaralan niyang awiting yan. I am encouraging everyone to stand and worship the Lord as we give our tithes and offerings. You can do it, Gian. I wanna scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good.
Hallelujah. Hallelujah. Let's have a word of prayer, Father. We celebrate your goodness upon our life. We thank you for your word. I pray, Panginoon, na ito ay bitbit namin, Panginoon, saan man kami naroon. Lord, dalangin namin, Panginoon, that you are going to raise, Lord, more of your children, Lord, chasing after you, Panginoon. Upang makita namin, Panginoon, ang higit pa, Panginoong, kabutihan mo sa buhay, Panginoon, ng iyong mga anak dito sa lugar ng Mabini, Panginoon. Salamat sa kalakasan, salamat sa iyong pagpapala, at Lord, dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang siyang sumaamin. We thank you, we bless you. In this we pray, in this name, everybody says, Amen, Amen. God bless you po. Ang Sunday School, mamayang hapon, online. Ang OPM tuwing Biyernes at alas 5 ng hapon. Okay, marami pong salamat sa bawat isa. Okay, kayo po ipagpalain ng Panginoon. Extend the right hand of elbow, okay, or bum spit to one another. God bless.